What up mga solid subscribers, no? Okay, ngayon guys, no? Matagal ko rin, ilan ba? Parang 2 araw kaya ito hindi napag-video, no? So, eto, nagkasakit tayo guys kasi, no? Nagkasakit tayo, no? Kaya kayo dyan, sobrang iba-iba talaga yung panahon ngayon. Minsan, umuulan, minsan sobrang init. As in ngayon, sobrang init nga ngayon guys, no? Kaya, ayun, talagang normal ako ngayon, talagang vitamins guys, yun lang, vitamins talagang pinaki, no? Pinaki sa lahat. Tapos, lagi kayong, pagpawis kayo, talagang puno sa agad kayo ng pawis. Ako, nadali ako guys sa paiba-iba talaga ng panahon. Tapos, yung to the point, syempre, nasa office guys, no? Tapos, sobrang lamig, tapos biglang lalabas ako minsan kasi sobrang init para if ever man mag-i-inspect kami, inspection, and then after nun is papasok sa office na sobrang lamig, no? Doon ako nadali talaga guys, no? Kaya, ayan. Tapos, dagdagan pa yung umaulan-ulan ng mga nakaraan, tapos sobrang lamig, no? Kaya, yun guys, ingat-ingat tayo. Sobrang uso talaga yung sakit ngayon, no? So, ito, bago ko simulan itong video ito, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell na rin, guys, no? Para alam nyo pag ako nag-release ng bagong video, no? So, very big shoutout kay Miss O. So, without further ado, let's all watch this. Okay, let's go. Uy! SB19 and team. Tama ba? Hey! Nakakamiss na yung F4 bigla guys, Meteor Garden, as in. Wow! Sino mga nanood dyan ng Meteor Garden guys? Comment down below, ha? Comment down below. Pinanood ko yun guys, as in napanood ko yung 1. Pinakasolid guys yung season 1, pinakasolid yung season 1. And then yung season 2, good siya, pero for me, pinaka the best talaga yung season 1, no? Yun, no? Naglalabasan yung mga, yung mga, tawag doon guys, yung mga era na ganyan, no? Taga tayo, mga 90s kid. 2000s ba nauso ang Meteor Garden? Hindi ko maalala na, So, okay. Grabe na miss, para saan ulit panoorin. Okay, try natin. 19 and team are in Taiwan for a big project. A fan posted this video na swerteng nakasabayan ng SB19 sa International Airport sa Taipei, Taiwan. Hey. Nag-post din ng videos in Taiwan ang 1Z team na sina Miss Leia. Sila yung nag-soundtrack na oh baby, 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 my baby. Grabe nakakamiss as in. Guys, grabe na-miss ko bigla. Battery ng SB19. Miss ko yung Meteor Garden. Sobrang nakakamiss yung... Oh God, sobra. It looks like this is something big dahil aside sa Glam team ay kasama din ng SB19 ang 1Z team. The last time na kasama din nila ang mga ito ay sa Billboard Korea event. Kaya masasabi talaga nating isang malaking proyekto ito. Stay tuned for more updates. Yes. So ayun guys, no? Walang sinabi si Miss O na siya, like meron silang concert, meron silang kung ano mang guestings or what. Talagang siya, wala talagang wala tayong idea. Baka big project to guys, like collaborations, tapos nag-hint sila na Meteor Garden. Pwede di ba? Pwede yan, SB19, no? Sila ang bagong Meteor Garden, no? Kung di ba Meteor Garden yung F4 4, sila F5. F5 naging wrestling si Brock Lesnar, no? Sila syempre SB19. Baka pwede, no? Or baka naman collaboration sa mga biggest artists sa Taiwan, di ba? Okay na. Tingin pa tayo ng updates, guys. SB19 has gained a new title in the industry. First of all, we all know SB19 as the P-Pop King, a title they rightfully deserve. And now, our P-Pop King has gained another title in the industry, and that is as fashion icon. Our Mahalima has again and again made waves in the fashion industry, the latest of which is their feature on Esquire Philippines. Hindi mo kasi talaga matatanggi, guys, no? Alam mo yung... sige, they are the P-Pop Kings, no? They are the P-Pop Kings. Pero, yun nga yung...
hindi ko alam guys kung tama yung sasabihin ko word, correct me na lang pero eto na, dito ko naman siya. Parang yung sense of fashion nila talaga guys, no? Talagang yung tipong kahit anong suotin nila sobrang bagay. Tapos yung alam mo yun, yung mga bagay na hindi mo may imagine na pwede palang suotin, no? Kaya, pwede pala talagang suotin, no? Tapos sila na susuot nila, no? Just like guys yung era ni Pablo. Ay, actually guys, parang parang nakapalda si Pablo guys. So parang doon masabi na hindi pala siya masagwa sa lalaki, no? Okay din pala, no? Pero yung kanya kasi is parang nilagyan niya ng pagka-manly style, no? Ang angas ng tingnan, no? Tapos si Philip, yung napaka-fashionista niya mga pormahan, di ba? Ang angas. Tapos gustong-gusto ko yung version ni Philip, guys, yung semi-calvo siya. Tapos may mga, parang may mga polka dots ba tawag doon? Yung mga itim na bilog sa ulo niya, no? Ang angas tingnan, no? Tapos ako pinaka-gusto kong best version ni Stel is yung Stel na pula yung buhok. As in, gustong-gusto ko yung version ni Stel na pula yung buhok niya, no? Tapos yung pormahan niya nun, guys, napaka-neat, ang angas, guys, no? Tapos si Josh, yung era niya guys na napaka hip-hopish talaga. Ewan ko tama yung term, hip-hopish na. Tapos yung lagi siya nagsusuot guys ng mga shoes na talagang anlalaki guys, no. Ewan ko guys kung tama yung term ko, parang elevated shoes, no. Parang gano'n. Pero walang masama naman doon, no? Hindi ko lang alam guys kung elevated shoes yung tawag doon, no? Basta si Josh ang hilig niya sa magsuot na mga And then si Justin guys, no. Gustong-gusto kapag nagbihis si Justin, no. Kasi ang fresh ng vibe guys. Ito, looking at this picture guys, no. Yan yung suot ni Justin. Napaka-fresh lang po talaga. Talagang, ayan yung yung parang hindi ko alam kung tama yung term, pero yung pinaka-identity niya, no? And kasi sila guys, may kanya-kanya silang identity, no? So, ayun lang. Na-explain ko na sa inyo kasi sobrang fitting sila sa title na yun. Esquire Philippines has described SB19 as currently the biggest name in Philippine pop, and that whatever one may have heard about the group being down-to-earth, approachable, and overall nice people, they're all true. Wow! Tama yan guys, no? SB19, currently the biggest name in Philippine pop, P-pop, no? And whatever one may have heard about the group being down-to-earth, approachable, and all over nice people, they're all true. Tama yan guys kasi kahit saan naman na sila makita, kahit saan guys, kahit behind the scenes, and yan si Stel, di ba? Yan, nakilala ko yung si Stel before na nakagrupo ko sa'yo yan, and then ano siya, kung ano sila noon, ganun pa rin sila ngayon talaga guys, no? Hindi nagbago. I think nagbago lang yung syempre yung fame nila nagbago, mas nakakilala sila, mas naging sikat, pero in terms po guys sa kanilang ugali, sa kung paano sila makipag-usap, makitungo sa ibang tao, is ganun pa rin po talaga guys, no? Hindi mo sila may isip na parang ang hirap kausapin niya, nakaka-intimidate, no? Pero although alam ko may mga ganun tao, no? Kahit ako naman pag nakita ko SB19, baka ma-intimidate ako, no? Kahit si Stel guys, pag nakita ko si Stel in person, no? Even though na si Stel sobrang kilala ko yan talaga kasi, no? Pero pag nakita ko siya ngayon, parang nakakailang na, uy, Stel, grabe ka na. Parang ako nahihiya sa kanya. Stel, grabe ka naman na. Kaya naman na, eto ka na. Tapos ako ay haharap sa'yo isang mahinang nilalang. Hindi, pero Stel, syempre, hindi makalimot yan, no? Tapos, alam mo yun, makita mo ang SB na, naka-intimidate sila. Oo, naka-intimidate kasi kung isipin mo yung achievements, yung kanilang mga, yung fame nila, kung ano yung mga naabot nila, kung ano yung mga lugar na napuntahan nila dahil sa hilig nila, no, and then sa pagpe-perform nila, no, ma-intimidate ka. Pero pag inisip mo sila as a person, no, like tropa-tropa lang, hindi mo na maiisip yung mga bagay na yun. Although na syempre naka-starstruck, 'di ba? Naka-starstruck talaga sila, pero believe me, try nyo isimulan yung conversation pag nakita nyo sila. Talaga magtutuloy-tuloy yan. Hahayaan nila na makipag-engage kayo sa conversation kasi ganun ang ating mahalin. Mas gusto lang nakipag-interact at gusto nila yung parang para lang silang tropa-tropa with the fans. And if you would remember, SB19 has been awarded by Preview in their Best Dressed list in 2024. They were also in the list of Vogue's Philippines Best Red Carpet Looks for the 2023 Asian Artist Awards, and also one of the Best Dressed Men at the Billboard Philippines launch. Favorite look ni Stel, yung nakapula buhok, and then si Josh, ito yung parang vampire look niya guys, yung ganyan buhok. Si Justin, okay. Ito gusto ko rin yung ni Justin, ito yung puti. Tapos si Pablo talagang black haired yan. Alala ko si Josh parang medyo violet yata siya or purple if I'm correct. And then ito na yung si Ken, yung dilaw yung buhok niya, humaba na lang po talaga, no? Kaya naging ganyan. Pero yan yung parang polka dots era niya.
SB19 has also took the center stage in the BYS Fashion Week 2023. SB19 is also the first ever P-pop group to grace the Mega Magazine and the first ever cover of Billboard Philippines. From buying outfits in Divisoria and borrowing each other's clothing for different events, to being fashion icons in the fashion industry and working with the big names like Francis Libiran, Neric Beltran, and many more. Dito nyo talaga makikita guys kung paano po talaga nag-evolve sila, kung paano nila na nagapang yung kung ano sila ngayon, no? Grabe, ang galing ng SB19, nakakabilib kung paano nila ginawa yun, no? Although na alam natin guys, meron pa rin mga tao talaga na nagbabash, like hindi sanay na kung bakit ganito, ganyan, ba't ganun yung suot nyo, dapat ganito lang yung music nyo, may mga ganyan eh. Pero hayaan nyo sila, no? Kasi yung ibang tao, pag hindi sila sanay-sanay kita nila, is talaga kinikriticize nila, ano? Pero doon naman nagsisimula lagi yung change guys eh, yung change, yung pagbabago, no? Kung hindi sisimulan to ng isang tao, is yun lang yung mangyayari, no? Although na yung ibang tao gusto nila yung safe, kung ano yung nakikita nila, kung ano yung nakasanayan nila, yun lang. Pero mas okay guys na may change, no? Kumbaga syempre lahat naman is nag-grow, no? Lahat nag-grow, kaya kailangan sumabay tayo, no? Hindi pwedeng mabuhay lagi tayo sa nakaraan. Kailangan nag-evolve din po yung ating industry, economy, and then yung syempre yung natin yung fashion, and then yung music, yung taste natin sa lahat, no? Okay. So, hindi ko na sinasabi na wag na natin pakinggan, wag na natin takilikin yung mga nakaraan, no? Pero syempre, alam mo yun, kailangan din natin mag-evolve, no? Sa mga bagay-bagay, no? Okay. Itong ginagawa natin, like ito, pagbo-vlog, itong mic, wala naman dating mic. Wala naman dating cap, wala naman dating salamin, di ba? Itong salamin, paano kung wala tong salamin, di ba? Paano ka makita kung malabo yung mata mo, di ba? Isa yun sa mga kailangan nating maano. Okay lang. That just shows talaga na kailangan po nating sumabay po sa uso. Kailangan nating i-embrace yung change, no? Okay? So, ayun guys, no? Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo pag ako'y nag-release ng bagong video. So, yun lang. This is Point of It Channel. Peace. Let's see.